iniutos ng Panginoon po sa mga Israelita na kanilang ipagdiwang. Sa verse 3, mababasa dyan yung observe nila ng Sabat. Ang Sabat naman po, yung po sa ating kaalaman, ito po yung ika-7 araw na kung saan sila hindi gagawa ng kaanumang gawa. Hindi sila magpapahinga sa araw na ito. The verse 3 to 8, ito naman po yung to observe the Passover and the festival of unleavened bread. Ito po yung ating pag-aaralan. Sa verse 9 to 14, offering of the first fruit. Verse 15 to 22, festival of the weeks. Yan po yung festival o pista ng mga sanglinggo. No? 7 weeks. No? Kapag yun po ay kinumpute nyo, yun, meron po siyang 49 days. No? At ang kinabukasan ng 49 days, yung 50th day, which is the Pentecostes, na nangyari po sa Acts 2 ng pagbubuhos ng Espiritu. No? Yun po yung Festival of Weeks. Andyan din po yung Festival of Trumpets, the Day of Atonement, the Festival of Tabernacles, kung gumagawa sila ng temporary shelter. May mga dahilan po kung bakit pinagagawa sa kanila ng Diyos. Pero hindi po natin papakailaman lahat, kundi magpo-focus tayo sa Passover and the Festival of Unleavened Bread, sapagkat ito yung nangyayaring event nung panahon ng Panginoong Hesus nung siya ay 12 taon gulang. Simulan po natin. So, the word Passover in English o Pesach sa Hebrew at Pascha naman sa Greek was mentioned 76 times in the whole Bible. Nagsimula po yung talakayin o mabanggit sa Biblia pagkatapos noong pangyayaring pinalaya ng Diyos ang bayang Israel sa kamay ng mga Egyptians. No? Sa panahon po yan ni Moises, nang ginamit ng Diyos si Moises at si Aaron para palayain ang bansang Israel sa kamay ng Egyptians. Kung titingnan po natin yung tagal ng kanilang pagiging alitin sa bansang Egypt, nasa Biblia po yan, no, sa Exodo, sila po ay nasakop ng 430 years. No? Ganun po katagal silang pinalipi ng bansang Egypt. At yun nga po, nagsimula po yun pagkatapos ng palayain ng Diyos ang bansang Israel. No? At yun ay mababasa natin sa Exodus chapter 12. Pero hindi ko na po babasahin yung konteksto ng chapter 12, ano po? Kundi sisimulan po doon sa ginawa ng Diyos na pagbibigay sa Egypt, sa bansang Egypt, nung mga salot, yung plagues in Egypt sa Bible. Ginawa po, o ipinadala po ito ng Diyos sa kanila para sila saktan at mapilitan ang paraon na palayain ang ang bayan ng Diyos na Israel. Unang-una dyan, no? Simulan na lang po natin sa plagues in Egypt. Mapapansin nyo, 9 plagues pa lang po yan. Yan yung siyam na salot. No? Unang-una pong ginawa ng Diyos, ginawang dugo yung Nile River na Egypt. Ngunit hindi pa rin nagbago ang puso ng paraon. Pinadala naman sila ng Diyos ng mga palaka. Ganun pa rin po. Dinala sa kanila ng Diyos ang mga puto at mga langaw para sila bigyan ng salot. Ngunit hindi pa rin na bago ang puso. Matikas pa rin ang puso ng paraon. Ayaw pa rin niyang pakawalan ang bansang Israel. Binigyan din niya ng salot yung mga alaga nilang baka, yung livestocks. So malaking abala po yan dahil ang mga hayop ng panahon po nila ay kanilang ginagamit sa trabaho at kanilang pagkain. Nandyan din yung mga bukol. Tinubuan ng sakit ng mga bukol yung mga tao sa Egypt. Parusa ng Diyos sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang puso sa bayan ng Diyos. Nagpaulan po ng granizo. No? Hindi pa rin po natinag at yung balang, pinadalan din ng mga balang ang bansang Egypt. No? Yung plagues of locusts. At yung kadiliman ng tumagal ng 3 araw sa buong bayan ng Egypt. Ngunit hindi pa rin nagbago o hindi pa rin lumambot ang puso ng paraon para palayain ang bansang Israel. Kaya, ginawa ng Diyos yung pinaka matindi ng kababalaghan sa kanila.
na nagpasuko nga kay Paraon. At yun nga yung ating pag-aaralang Passover. Yun yung kanilang pinagdiriwang. Ito po kasi yung history noon. Ito yung pinagdiriwang nilang alalahanin nila. Yung ginawa ng Diyos na kabutihan sa kanila. Pinalaya sila ng Diyos sa kamay ng Israel. Yun yung pinakamatinding salot na binigay ng Diyos sa bayan ng Egypt o sa bansang Egypt. Yan po ay nasa chapter 12. Ngunit ang babasahin ko lamang po sa inyo, yung nasa verse 2, verse 1 to 2. Tapos i-discuss na lang po natin para po hindi masyadong mahaba. Sa verse 1, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. No? Yung panang pangyayaring palalayain na sila ng Diyos, no? Dadali na yung mangyayari na yung sinasabing Pasko ng Panginoon, ang sabi ng Panginoong Diyos, tinalaga sa kanila na itong araw na ito, yung panahon po na yun, no? Ito yung magiging unang buwan ninyo ng mga taon ninyo. Ito yung magiging pasimula ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng isang taon. At yan po, ay pinangalanan ng Diyos na month of Abib. No? Mababasa niyo po sa konteksto yan. Yan po ang ipinangalan ng Diyos na kanilang unang pasimula ng kanilang buwan. Sa atin, based on Gregorian calendar, ang pasimula ng buwan, January. Sa kanila po, mismong Diyos ang nagtalaga. So, itong araw na ito ang ipasimula ng inyong buwan, pinangalanan po ng Diyos na Abib. So, tapos po, inutos niya kung paano gaganapin yung Pasko. So, sa unang buwan na ito, 1, 2, first, second, third, hanggang 10th day of this month, inutos sa kanila ng Diyos na maghanda ng isang kordero, bawat sambahayan. At ang pipiliin yung kordero or lamb, yung without blemish, yung walang kapintasan at isang taong kordero. Yun yung utos ng Diyos sa kanila. Ngayon, ihahanda nila yung lamb para sa pagdating ng 14th day, sa kinagabihan ng 14th day, doon nila papatayin. Kakatayin yung lamb na kanilang inihanda. At sa gabing yon, yung dugo ng lamb na kanilang tinatay, yun po yung ipapahid nila doon sa ano bang Tagalog po? Yung gilid ng pintuan, yung side post. Hamba sa kanila. O yung hamba ng sa kanilang pintuan, tsaka sa taas. Para pong ganito. Ayan. Ang dahilan po niyan, para kapag dumating dumaan ang Diyos sa kanilang mga bahay, sino man ang may dugo sa kanilang pintuan, sa gilid ng kanilang pintuan, lalampasan. O, sino man ang walang dugo na inilagay sa kanilang hamba ng pintuan, papatayin yung kanilang mga panganay. Magmula sa hari, sa paraon, hanggang sa pinakamababang antas ng tao. Pati sa mga hayop, mamamatay yung kanilang mga panganay. Kung hindi masusumpungan ng Diyos na wala silang pahid ng dugo. Ayan po yung ginawa. Pinagawa sa kanila. At sa gabi niyan, ang sabi ng Diyos, dapat nakabigkis ang inyong mga baywang, nakasuot ng inyong panyapak, dala-dala nyo yung inyong mga tungkod. Bakit po kaya ganun? Para ready to go. Kasi mabilis ang pagtakas ang mangyayari. Dapat ready to gaya kayo, nakabihis na kayo. Dahil anumang sandali, tatakas kayo sa bayan sa bansang Egypt. Kaya nga po Exodo, ang ibig pong sabihin ay departure o pag-alis. Exodo or departure from Egypt. Yan po ang ibig sabihin ng Exodo. Ngayon, kinabukasan, 15th day, ang sabi, magsisimula ng 15th day, 7 araw po silang kakain ng tinapay na walang levadura. Yun po ang utos sa kanila. Eat unleavened bread. At matatapos po yan sa 21st Abib. Yan po yung utos sa kanila ng Diyos na kanilang ipagdiriwang. At nangyari nga yung
imagination na po. Kunwari, nandun po tayo sa panahon nila, ganito po ang nangyayari, dadaan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila na kung sino man ang hindi makitaan ng dugo sa kanilang doorpost, mamamatay ang mga pangalan. Ano po? At doon sa tanong, bakit po nila ito ginagawa? Bakit ba ipinaputos ng Diyos sa kanilang i-observe o ipagdiwang ang Passover? Because mababasa natin sa Deuteronomy chapter 16 verse 3 ang ganitong salita. Huwag kang kakain sa Pasko ng tinapay na may levadura. Itong araw na kakainin mo sa Pasko ang tinapay na walang levadura, ang tinapay ng pagkatiguti. Sapagkat umalis yung madalian sa lupain ng Ehipto upang iyong maalaala ang araw na inialis mo sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. In the days of your life, maaalaala mo na inalis ka ng Diyos sa bansang Egypt. Do not eat with bread made with yeast, yung pampaalis ako. But for 7 days, eat unleavened bread, the bread of affliction, because you left Egypt in haste, so that all the days of your life, you may remember the time of your departure from Egypt. Yun po ang kagustuhan ng Diyos na kanilang ipagdiwang. Ano po? No? Kaya naman, kung aalamin natin kung kailan ba yung Passover na yan, no? Kung ikukumpara natin sa ating calendar, sa panahon ngayon, kailan ba nagaganap yung Passover ng mga Israelita? No? Putol lamang po yung aking presentation, pero ito po yung minsan na month. Ano po? Yun po yung first month noong Hebrew calendar ng mga Israel. Minsan. Pero kung mapapansin niyo po kanina, ang ipinangalan ng Diyos is Abib. Napalitan po yan ng Nisan after the Babylonian captivity or Babylonian exile. So yung word po na Nisan is Akkadian language na na-adapt po throughout the history ng mga Israel. Dahil marami pong bansa ang nakasakop sa Israel. Isa po dyan ang Babylon. No? Napalitan po yung pangalang Abib na Nisan. Yun po ang first month na ang sa buong kalendaryo ng Egypt ay ng Israel. Ano po? Dito ko na lang babasahin. So, kung itatapat po sa ating kalenda, titingin po tayo dito sa bilog na graph. Ang Nisan po, kung sa kanil kung 15th day ng month of Nisan sa bansang Israel, sa atin po nasa kalagyan po yan ng March and April. Kung Pasko sa kanila, ngayon sa panahon nila, ang bawa, minsan month, Pasko sa kanila, sa atin, March or April ang date sa atin. Sa ecclesiastically or biblical kung ipagbabasihan po natin yung historical sa Biblia na binabanggit kung ano yung first month ng kanilang calendar, yun po yung Nisan. Susundan ng Iyar, Silvan, Tammuz, and so on and so forth. 12 po yan, katulad ng ating months in calendar. Higing lumalabas na first month is Tishrei. Tapos Chesvan, Kislev, Tebet, and so on and so forth. Nagiging pang-pito yung Nisan. Kung ibabase naman po sa civil year. Civil year yan po yung regular reckoning of year na ginagamit natin sa panahon ngayon. Pero biblically, ang first month sa kanila is Nisan. Yan po yun. Tapos yan po, makikita niyo yung information. Yung first day, maaring range of possible Gregorian dates nasa March 12 to April 11. Tapos yung last day naman po ng Nisan, maaring mag-range o magpalit-palit sa April 10 to May 10. Yan po kung gusto lang po nating malaman kung kailan nangyayari nga itong ginagawa nilang Passover. Dahil hanggang sa panahon ngayon,
no, ay sineselebrate pa rin naman ng mga Hudyo ang Passover. No? Side trip lang po ito, no? Para lang po natin maintindihan natin yung kanilang tradisyon. Dahil nandun, tinitignan natin yung kanilang sitwasyon, yung kanilang panahon. Ano po? Dito naman, hanggang sa panahon natin ngayon, in the present day, pinagpapatuloy nilang ipagdiwang yung Passover. Dahil nakita niyo naman na utos ito ng Diyos sa kanila na kanilang aalalahanin hanggang sa panahon ng kanilang buhay. Yan sa Passover, meron po silang tinatawag na religious meal. No? Kung paano yung tinuro ng Diyos sa mga kanilang magulang, yung mga pagkain niyahanda sa panahon ng Passover. Sa panahon po natin ngayon, ang mga Hudyo ay may tinatawag na religious meal. Ang tawag po doon ay Seder. So, religious meal served in Jewish homes on the 15th day of the month of Nisan. No? So kung merong religious meal, meron din silang religious plate kung ano yung kanilang kinakain. So ayan po yung example, no? Isa po silang pamilyang sama-samang kakain. Ano? Na magsisimula sa 15th day of the month of Nisan. Ayan, mag-uusap-usap sila, magdadasal, magbabasa ng Haggadah, no, sabay-sabay silang kakain. At ano naman po yung kanilang kinakain? Yun ang titingnan po natin. Ayan po yung Seder plate na sinasabi. Yung laman ng kanilang kapagkainan during Passover. At bawat isa pong pagkain dyan, merong meaning para sa kanila. Isa-isahin po natin. Ito pong zerawa or shank bone. Ang sabi dyan, this is a symbol of the lamb that was offered as the Passover sacrifice before the Jews fled from Egypt. Mindawaan niya ang simbolo ng lamb na isinakripisyo during the Passover sacrifice nung umalis sila sa Egypt. Yan po ang ibig sabihin o meaning. Next po yung chazeret or yung bitter vegetable. Romaine lettuce is often used. Along with the maror, ito po yung maror, isang bitter herb. No? Ang sabi diyan, it is a reminder of the bitterness of slavery in Egypt. Ito po ang ibig sabihin sa kanila ng pagkain na yan. Next po, ay po yung maror o yung bitter herb. Nakalimutan ko palang banggitin kanina, no? Pag niluluto nila yung lamb, no? Sa gabi ng 40th day, nung panahon po ng Exodo, no? Chapter 12. Lulutuin nila sa apoy, iihaw nila sa apoy, kakainin nila kasabay ang mapapait na gulay. No? Yun po yung ginagawa ng mga Hudyo hanggang sa panahon ngayon. Kaya po may mga bitter herb or vegetables na kasabay na kinakain ng kanilang symbolical Paschal lamb. Ayan. Horseradish is often used. It is a reminder of the bitterness of slavery in Egypt. Yun din po. So, the vegetable karpas, parsley or celery is often used. It represents hope and renewal. So, may meaning po kada isa. No? Next, yung chazoret. Ito po ay mixture of apple, nuts, and cinnamon and other spices together with wine. No? Kung merong meal, meron din silang wine. No? May drinks din silang kasabay ng pagkain ito. Nako. It stands for the mortar used by Hebrew slaves to build Egyptian structures. Alam niyo po yung mortar? Yun po yung ginagawang pandikit or para mabuo yung mga bricks. Kumbaga sa panahon natin ngayon, makabagong simento po para mabuo yung structure ng Egyptian buildings ng panahon po nila. So it stands for the mortar used by the Hebrew slaves. Be it the boiled egg. There are many explanations for the egg. One is that the egg represents the circle of life. Yun po ang ibig sabihin doon ng boiled egg. And last, yung salt water.
The karpas is dipped into salt water during the seder. The salt water serves as the reminder of the tears shed during Egyptian slavery. Yung anyang tubig, alat tubig na nasa gitna ng kanilang seder meat, it serves as a reminder of tears that was shed during Egyptian slavery. So, at hindi mawawala dyan, yung unleavened bread na tinatawag po nilang matzo. Kaya po yung itsura ng unleavened bread. Yung tinapay na walang lebadura na kanilang kasabay na kinakain. Ano po? Yan po yung historical background ng Passover. Hanggang sa panahon po ngayon ay ipinagdidiwang. At kung sa panahon nga natin, pinagdiriwang pa rin ng mga Hudyo, malamang naabutan ito ng Panginoong Jesus. No? Kaya nga nung 12 years old siya, ito nga yung event na nangyayari. So tuloy na po natin doon sa pinag-aaralan natin context sa chapter 2, verse 42 para po tapusin na po yung topic. Sa verse 43 na po tayo. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem. At di nalalaman ng kanyang mga magulang. Ano po? Yun po yung dahilan kung bakit natin pinag-aralan yung historical background. No? Dahil mababasa natin, after the festival was over. So dahil dun sa ginawa natin pag-aaral, alam natin kung gaano katagal, mahaba yung kanilang Passover, ano yung mga nangyayari. Kasi dito sa sumunod na talata, the festival was over, parang tapos na. No? Kung hindi natin aalamin yung historical background, yun po yung kahalagahan ng ating ginagawa pag-aaral dun sa gano'n. So while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware. No? Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, hindi nila namalayaw, hindi pa na nila kasama ang Panginoong Jesus. Ang batang Panginoong Jesus. Sa sumunod na verse, sa verse 44, ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anakan at mga kakilala. Ano po? 45. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem at nahinahanap siya. Pag-aakala nila ay kasama ng karamihan, ng mga company, ng kalipunan ng tao, ng grupo ng mga tao. Isang araw po sila naglakbay at pinagtanong-tanong sa kanilang mga kilala at pamilya. No? Sino na po ba nakaranas dito sa inyo na, di ba, mahiwalay? During travel, nahiwalay yung anak. Di ba? Yun po yung nararamdaman ni Mary yung panahon na yan. Yung pag-aalala. Siguro sa inyo, ilang oras lang pong nawala. No? Kung nangyari na po sa inyo, na mahiwalay yung inyong mga anak or anak, during travel, nakakapag-alala naman po talaga. So, yan po yung pakiramdam. So, ang ginawa, natural na reaksyon ng kanyang ina, bumalik sila sa Jerusalem kung saan sila nagpunta. So, gano'n naman po, para makita mo yung nawawala o yung hinahanap mo. Puntahan mo, balikan mo yung mga pinuntahan mo. Maaaring saan kayo naghiwalay. So, bumalik po sila ng Jerusalem para hanapin ang Panginoong Jesus. Verse 46. At nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay natagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. 47. At ang lahat ng sa kanya'y nakakarinig ay nagsisipang gilala sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y makita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito, ang iyong ama at ako na hinahanap ng may hapis." So, after 3 days, bago nila natagpuan ang Panginoong Jesus. At nung kanilang makita nga sa templo sa Jerusalem, ay napagsabihan tuloy. Napagsabihan niya yung kanyang anak.
dala po ng kanyang pag-aalala. Kaya nga po tinanong ko po kayo kung nangyari na po ito sa inyo para maintindihan natin yung pakiramdam ng isang ina, isang magulang na nawalan ng anak ng gano'ng katagal. No? Tatlong araw bago niya nakita yung kanyang anak. Kaya po nakapagsabi siya ng ganito mga bagay. Bakit yung ginawa sa amin ito? Hinahanap ka namin ng may hapis, sabi niya. Ano po? At nakita nga nila sa templo. At ito pa yung isa natin yung pwedeng pansinin sa bagay na yun. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. Hanga sa kanya yung mga kausap niyang teachers doon sa templo sa kanyang kaalaman. Ano po? Sa verse 49, tuloy lang po natin. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Sabi ng Panginoong Yesus. Hindi baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? But at di nila maunawaan ng pananalitang sa kanila yung sinabi. Sabi sa kanila ng Panginoon, didn't you know that I had to be in my Father's house? Ano mo, ito pong mindset ng Panginoon, no? Ito po ito kung tayo po ay magsa-side trip, no? Doon sa libro po ng John, sa chapter 2, mababasa po natin. Ito pong kanyang kaugalian na pagiging zealous, no, sa templo o sa bahay ng kanyang ama. Ito ay nasusulat Noong siya ay binanggit ko nga po kanina, yung kanyang cleansing of temple, nakita ng kanyang mga disciples, ng kanyang mga alagad, kung paano siya magmalasakit sa templo ng kanyang ama. But my Father's house. So sabi niya nga doon, bakit niyo ginagawa ito sa bahay ng aking ama? Buti basahin po natin sa chapter. Mabilis lang naman po. Chapter 2 po yun. John, chapter 6, verse 16 to 17. Sa mga bibili na mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawing ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Sinasaway niya po yung mga tao. Ganito po siya kasi ayusin yung templo or tahanan ng kanyang ama. Napag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa inyong bahay. Meron pong kasulatan po po. Kaya sa murang edad, nakitaan na po siya ng ganitong pag-uugali, yung kanyang masupring concern yung sa bahay ng kanyang ama, na siyang templo sa Diyos. But they did not understand what he was saying. Sa 51, at lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret. At napasakot sa kanila at iniingatan ng kanyang inaang sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Verse 52, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lubos sa Diyos at sa mga tao. So nakita niyo po natin yung katangian ng Panginoong Jesus kung siya'y bata. Lumaki siyang may karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lubos sa Diyos at sa mga tao. Meron lamang po akong maikling message o aral na kukunin tungkol sa verse na po ito. Bilang pinakamagandang example po ang Panginoon Jesus. Meron pong payo sa Biblia. No? Kung gusto po natin tularan ng Panginoong Jesus sa kanyang paglaki, nabanggit po doon na lumaki siya may karunungan sa pangangatawan at pagbibigay lubos sa Diyos at sa tao. Meron pong payo ang Biblia na mababasa natin sa Proverbs tungkol sa bagay na ito. Para kung may maiiwan din naman akong message ko, bukod po sa ating mag-usap. Ito po yung isang payo
Ito po yung ating mababasa. Ito po yung payo upang matakot, magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ang gantimpala ng karunungan. Ano po yung karunungan sinasabi ng Biblia? Ito po yung karunungan. At sa pagkakaroon ng karunungan ito yung gantimpalang matatanong ng tao kung ito'y kanyang isa sa buhay. Sabi po sa verse 1, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat paramihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. So ano po yung mangyayari? Kung iyong iingatan ng kanyang mga utos, ang sabi, sapagkat karamihan ng mga araw, mga taon ng iyong buhay, kapayapaan, madadagdag sa iyo. Yun yung gantimpala. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan, itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy makasusumpu ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Kung gusto natin makasumpungan ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao, ang sabi, ang payo, magkaroon ng karunungan. Ano po yung karunungan na yun? Ingatan mo sa iyong puso ang aking mga kautusan. Itali mo. Sabi no? Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikantan mo sa iyong puso. Ito po yung napakagandang payo na ating mababasa sa banal na kasulatan na kung gusto natin tularan ng Panginoong Hesus na nagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao, ating pong isa puso, isa isip, igawa yung kanyang mga kautusan. Maraming salamat po.